Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half na October 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po sa baba ng video na to. General reading tayo libre, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy lang malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo, isipan nyo, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala kanino man, no? Okay. Para kay Libra. Usa pa, kuha tayo. Trust your intuition, ha? Para magkaroon daw ng pagbabago. Okay, Libra. Warning of a problem either now or in the near future. May mga darating na problema, ibig sabihin, ano? Sa ngayon, sa mga darating. Maaring ito, titingnan natin kung maaring malaki kasi nag-warning siya, no? Ibig sabihin, may mga bagay na maaring alam mo na yung kahihinatnan na to. And you need to be very careful na lang dun sa decision mo, ha? Kung saang aspeto ng buhay mo. Sure, mag-ingat ka pa rin sa finger. Maaring ikaw or someone is, wag sanang maputulan maipit, masugatan, mahiwa, magdugo pala, maniper, kung ano man yan, mag-ingat ka. It comes to finger. Baka naman may tao manduduruin ka, di ba? Or ikaw, baka manduduro ka. Serve and you will overcome a problem. Ito na nga yun, no? Parang, di ba si Camel, parang sa init, umuulan ba sa ano? Sa sobrang init, kahit na ano pinagtitiisan niya. Di ba? Ito yun, yung mga problema, no? Yan. Kung ano si tinagal-tagal man din, o maging matagal man yung sitwasyon, mariresolve at mariresolve pa rin yun. And siyempre, a goal-oriented person. Maaring you have a target situation, pwedeng ganun. May mga goal ka na ngayon this time, na maaring o kaya meron ka ng matagal na goal na hanggang ngayon hindi pa nasusolusyonan, pwedeng ganun. Or hindi pa nakakamit. Pero, hindi naman sinasabi na magmadali ka. Pero pag-isipan mo maigi. Tama ba yung goal ko? Tama ba yung decision ko? Maaring ganun, no? Basta know your target, you need to see the fact kung tama ba yung goal na tatahakin mo, yung decision na tatahakin mo, o meron kang mga goal this time, for the second half, na situation. Family wishes come true. Maaring this goal is related to your family, to your relationship, pwedeng gano'n, o pwede rin sa anak mo, kasi family situation yan Maaring nahandun, maaring may mga bagay ka na gusto mo makamit para sa kanila. Diba? Alam mo, gusto mo ng bahay para sa kanila, gusto mo maging stable sila, gusto mo hindi na sila maghirap sa in the future. Maaring you have a goal or you have a target para sa kanila. Sa mga mahal mo sa buhay. Opportunity or windfall. Ito yun na yung sinasabi dito, no? Know your target kasi it will come true. Kung ano man opportunity na ito, sana walang dumaang bagyo or storm situation into your life. Pero kung ano man yung mangyari na yon is mariresolbahan at mariresolbahan naman daw yon. As long as hindi ka misalignment into your goal. Bumaksak man ang bulalakaw, bumaksak man ang bagyo, bumaksak man yung puno sa ano nyo as long as you are focusing at hindi ka mapanghina ng loob, it will become true. Yan. May mga darating daw sa mga opportunity. Ibig sabihin may darating na ideas, opportunity. Yan. Or magandang ani, no? Sa iba sa inyo. Ito, ani rin kasi ito Know your target para magkaroon ng magandang ani. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may darating na pwedeng ikaproblema mo. Basta palagi mong iisipin mo ng maigi. O may candle nga ba? Magkaka-relate You will be shown the way. Okay, bibigyan ka ng taas ng sign. Huwag mong i-ignore o i-reject yung sign na ibibigay sa'yo, ha? Kasi enlighten yan. Light yan, Pwede ka makakita ng
mga repeating numbers, or makakita ka ng red flag, or basta palagi ka magtatrust sa intuition mo. Mga song, o kaya galing sa isang tao. Basta always know your target, see the pack, kasi eto yun. Pwede siya maging maganda yung ani, or maging maganda yung resulta. Pwede rin na problema. Wina-warningan ka na ha. You need to focus dun sa bagay na yun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa pagkakaperahan, trabaho, relasyon, or any situation, basta always trust your intuition. Energy ni Libra. Baka naman may darating na opportunity na tutumpak sa target mo, yung pala problema ang labas. Pero manghingi ka ng sign, or pag-isipan mo maigi. Maigi muna. Energy niya. Energy mo. Okay, energy mo. Yung energy mo, nakita ko sa'yo dito, meron ka daw isang sitwasyon na makikipagsapalaran ka. Halimbawa, sa trabaho mo, na pang umaga ka, na pang gabi ka, na pang tanghali ka. Nasa section 1 ka, nasa section 2, nasa section 3 ka. Mapupunta ka ganun. O kaya naman is may mga bagong trabaho, may mga bagong pagkakaperahan, nandun ka sa point. Kaya yung energy mo this time is parang you try a new situation, a new path, a new beginning, nandun ka sa point na yun. Taking a risk ka in your situation. May mga bagay na actionan mo, pwedeng maybe you begin something project sa iba, bagong trabaho, may mga bagong manifestation, may mga bagong pakikipagsapalaran na situation, may mga may mga new idea ka, maaring ganun. Yun na nakikita ko sa yung energy, there's a new beginning happen, or may mga bagay ka na hahanapin, no? Parang maghahanap ka ng solution, maghahanap ka ng paraan sa iba sa inyo, ganun. May hahanapin ka, kumbaga, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Sa iba sa inyo is exciting situation to. Para makakaramdam ka ng excitement by the second half. Pwede ka may mga excitement situation. Pwedeng kasi naging maganda yung pasok ng pera sa'yo, nagkaroon ka ng mga overtime, mas nadagdagan yung pera mo, may mga pumasok na pera, pwedeng ganun. Parating. Or kung ano mang exciting situation na yan by the second, ay! Libra. Kasi nga, birthday mo. Happy birthday! Ano pa pag ikaw na nire-read ko, always kinakalimutan, happy birthday sa'yo. No, baka yun yung kinaka-excite mo kasi may darating na valuable things na may regalo ka, mayroong, alam mo, pera yun, di ba? May mga makakaramdam ka na pagpapahalaga sa isang tao na dati nagkaroon ka ng disappointment sa kanya, pwedeng ganun, mararamdaman mo yung halaga mo sa kanya. Ay, anak, may popo, ano mo yung popo. Inapakan mo kaya, baluga? Yun. Happy birthday, belated. Happy birthday and advance. Ay, anak, tayo. May announcement na darating Pwede ikaw yung mag-a-announce or may announcement ka na marireceive. Parating. Okay. Merong tao na kukonect sa'yo. Maaring matagal mo na siyang hinihintay o may maaring may paghihintay na nangyari, no? Maaring ngayon is magkakaroon kayo ng connection nitong tao na to. Yan. May tao na magkakaroon kayo ng togetherness, union. So, nakita ko ito. And also, ang parating sa iyo, iba sa inyo may mga gagawin daw kayo. By the second half, ibig sabihin may mga multitasking, may mga multi-priorities ka na gagawin, may mga bagay na i-evaluate mo, ganyan. Magkakaroon ng pagkakaisa with someone, pwedeng magkakaroon kayo ng bonding sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, kung sino man yung malalapit sa'yo, maaaring ganun. May offer din ako nakikita sa'yo, May mag-o-offer sa'yo, ibig sabihin. Yung offering or may
o siya yung mag-over sa'yo. Pwedeng ayain ka niya, pwedeng maibigay sa sa'yo, pwedeng ganun. Ako nakikita, yun ang parating sa'yo. Dito. And then also, nakikita ko rin dito na may pag-uusap na magaganap o mangyayari. Maaring ito is related sa offer. Pwede rin na related sa pera. Yan, may mga sa iba naman mga may pagkakasundo na magaganap o mangyayari. Pwedeng may tao na magsusorry sa'yo or ikaw yung magsusorry. Pwedeng ganun. Or hindi man siya magsalita ng sorry pero ipaparamdam niya sa'yo na ano ka, value ka sa kanya. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Libra. Anak, dumen. Hindi yan. Ano na naman. Dapat iwasan ni Libra. Actually, dami yun. Dito ka, anak, dito. Dati, siya nga na yun. Ano yun? Tagasagip? Ikaw puti, tagasagip ka? Ba't may ginawa ba si maming, malupit sa ate mo? Ano na? Batis dyan! Choto! Dapat iwasan. Uy. Bakit? Ano mo ginawa? Ay, tama o, dalawa yung Wheel of Fortune mo, oh. Diba? Mukhang merong mga bagong mangyayari sa buhay mo. Okay. Ang dapat mong iwasan, syempre dapat mong iwasan yung ulitin ng nakaraan. Kumbaga magpabola, iwasan mo yun. Ulitin mo yung nangyari na noon, mangyayari naman ngayon. Diba? Lalo pagdating sa love, diba? Ulit-ulit na lang. Wag na umiwas ka na doon. Tumakbo ka na. Diba? And then iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng hindi ka matuto sa nakaraan. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga taong sinungaling, manipulative, pwedeng sa trabaho to pwedeng kaibigan, trabaho, karelasyon, mga tao na yung mga conflict, ganyan. Yung mga cheating, yung mga tao na hindi nagiging totoo sa'yo, ikaw na lang umiwas. Alam ko naman na pala iwas ka. Pero, syempre, may mga point din na huwag mo na ulitin. Baka naaabuso ka na. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa pera, pwedeng sa love life, ganyan. Pwedeng sa trabaho, ganyan. Kung kinakailangan, di ba? Ganun. Iwasan mo yung mga kaguluhan, no? Yung labanan yung mga pagbabago sa buhay. Kumbaga, may mga part kasi ng buhay natin na gigabain niya kasi there's a reason. Kaya wag mo nang labanan yung pagbabago na yun. Kasi, ibig sabihin, kaya nangyari yun kasi may better siyang ibibigay na para sa'yo. Yun. Diba? Iwasan mo yung ma-loss of control ka. Yung magkaroon ka ng delay situation, yung pagkaroon ka ng pagpapaliban. Ganyan. Yung halimbawa halimbawa sa relasyon. Sa relasyon, halimbawa nagsinungaling siya, niloko ka niya, pero binigyan mo siya ng chance, pero niloko ka ulit siya, nagsinungaling siya, so binigyan mo na naman siya ng chance. Alam mo yun, binibigyan ka na ng sign na red flag, pero go ka pa rin ng go. Alam mo yun, parang nilalabanan mo na talaga yung pagbabago ng buhay. Diba? Parang hindi ka natututo. Yun. It depends on you. It depends on you kung saan aspeto ng buhay mo ipapasok yan. Tingnan natin. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Hindi pwede anak. Pamilya, kaibigan, kung ano man to. Pagdating sa love kay Libra. Huy. Ang dami yun. Aso ko dami yun. Ano yung Bibi kilo na. Love. Yung iba dito, related siya sa mga manager, boss. Related siya sa boss. Kanya. Sa kataas-taasan. Pwede sa trabaho mo. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single. Iba dito, LDR or LDR kayo.
or taga-ibang lugar yung tao na makikilala mo. Makikilala ng iba nito is by the internet or social media. Maaaring may makikilala ka na isang tao na mas matanda sa iyo or maybe ikaw yung mas matanda, pero nakikita ko sa kanya may someone, no? Ibig sabihin, either may pamilya siya or meron siyang karelasyon na iniwanan. na iniwanan. Pero parang may connection pa siya dito. Parang nagkakaroon sila ng may something pa doon sa part na yun. Basta ano ka na lang sa ano mo. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, kung nagkahiwalay kayo, ginawa mo naman yung lahat, ano, pagdating sa when it comes sa relationship, or vice versa tayo, ginawa mo yung lahat when it comes sa relationship, kaso dumating lang talaga na naging tanga ka lang. No, ibinigay mo lahat, naging understanding ka, naging mabait ka, naging patient ka, ibinigay mo yung lahat para sa kanya, pero dumating yung point talaga na tanga-tanga lang, no? Yun nakikita ko sa'yo dito. Kasi, ate, love niya ba ako? Hindi ko nakita yung love eh, pero nakontrol ka ng relationship sa nakikita ko dito. Pero may nakikita akong pagbabalik kasi parang may unfinished business ata siya sa'yo or hindi pa siya tapos para sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi ikaw nagsuporta sa kanya, lalo na kung ikaw is mas matanda dito or vice versa, pwede rin ano. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa nakikita ko dito, hindi lang naman ikaw ang kausap nito. May iba siyang kinausap. Hindi lang ikaw. Naging mabait ka lang talaga sa kanya. Kasi may nakita kong iba. Okay, kung kayo is in relationship, maaari may dumating kasi sa point na meron siyang nakita na wala sa'yo, nakita niya sa iba. Yun. Sa club. Okay, kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, ganun din naman, maaring ikaw or siya ginagawa niya ang lahat para in this relationship. Andun din naman yung pag-avoid ng sitwasyon, ano, maaring ina-avoid mo, ina-avoid niya para hindi kayo mag-away. Diba? Kasi itong taon na to, want to be stable yung relationship. Yun ang nakita ko. Marami siyang wishful thinking when it comes dito sa relationship na to, sa nakikita ko dito. Nasa ibang bansa ka ba? Or nasa ibang bansa siya, parang gano'n. Or taga-ibang bansa siya. Ang nakikita ko, bakit kaya may lumalabas na ibang tao sa relasyon? May lumalabas talaga. Meron. Meron eh. May ibang tao. Mag-trust ka na lang. Pwedeng pamilya niya yun. Pwedeng someone na, pwedeng pamilya na magulang. Magulang o kapatid. Pwedeng gano'n na. Sa iba dito, pwedeng is yung pinanggalingan niya na relasyon. Or baka may pamilya tong tao na to. Yun ang nakita ko. Pero may bata eh. Pwede rin naman na may bata siya. Kaya ako nakita yung family. 'Di ba? Or ano ba yun, may bata ako nakikita sa relationship. Sana hindi ka maging tanga sa relasyon. Or wag kang mag tanga-tangahan. Kasi may mga point kasi na nagiging masyadong mahaba yung pagtitiis mo sa kanya or yung siguro nga kasi mabait ka. Kaya ayaw mo siguro na mag-away kayo, gusto mo lang tahimik, gusto mo lang kalmado, pero may mga point din kasi na kailangan mo rin na ano, magsalita. Wag lang ano, wag mong, kung may mga something na alam mo nang nagkakaroon ng red flag. Ayan. Or maaring may tao sa buhay mo, o pwedeng ikaw, or may sa person. May tao kasi ako may taong tanga akong nakikita. Pwede ikaw. Tingnan natin. Money. Money po ni Libra. O pwede naman na ano, kasi mahal niya lang talaga yung tao. Kaya na kahit na okay lang na maging tanga siya, di ba? Tinatanggap niya kasi mahal niya yung tao. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Para hindi sa point na gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kahit maging tanga ako. Money. Sabi dito ng baraha, ano ha, may mga bagay doon na you need to decide. Kakaroon pala ng pag-aaway, no? May conflict akong nakikita. Either, may mga unexpected.
a blow of emotion, mga 3 days, 3 weeks, 3 months, pwedeng ganun. O nangyari na sa iba mangyayari pa lang. Pwedeng ma-disappoint ka sa isang tao, pwedeng sa kasamahan sa trabaho, sa karelasyon, or someone who's connected you. Pwede magkaroon ng mga intense situation, conflict, malaki, maliit. Makakaramdam ka sa iba ng lungkot o unhappy situation. Pwede makakaramdam ka ng ganun. Pwedeng iba is separation, or pwede rin sa iba is makaramdam ka ng depression. Yun ang nakikita ko sa iba. Or maybe something loss situation. Ano mang loss yan. Money. Uy, devil. Baluga. Ano yun? Bumanat si devil ah. Ay, okay. When it comes sa money mo, sabi dito, alam mo daw how you protect yung money mo. Siguro may mga bagay o may mga point lang ng buhay mo na hindi mo kayang i-release. No, pwedeng yung pala gastos ka, pwedeng pala bigay ka, pwedeng hindi ka nag-iipon, pwedeng ganon. No, pero alam mo daw sa sarili mo yung katotohanan. Paano mo makakamit yung big changes when it comes to your money. Yun nakita ko. Siguro minsan nalilito ka lang, indecision ka, undecided ka. Pero hindi ko naman nakikita na kasi may mga reward ako nakikita sa iyo eh. Kumbaga, sa ngayon, nabibili mo yung mga gusto mo. Diba? Na, kumbaga, sapat. Sapat yung meron ka. Hindi ka naman nakikita naghihirap ka. Pero, kung gusto pa talaga ng bonggay news, alam mo daw paano gawin yun. Siguro may mga point lang talaga na nagkakaroon ng blockage sa pera mo or may blockage sa'yo. Pwedeng ganun na maaring nakagapos ka doon o naka-stuck ka doon o nakatrap ka doon sa sitwasyon, pwedeng ganun. Yan. Tingnan natin ang advice. Advice po kay Libra. So, okay, when it comes sa advice, may travel yung iba. Yung iba dito siguro magta-travel kayo. Kung hindi man this time, maaaring by the next month, by the 3 days, 3 weeks, 3 months, or by next year of March, or by the 3rd week of March. Pwedeng ganon. Pero may travel ako nakikita. O pwede rin within 21 days, 21 weeks. 21 weeks, ilan yun? Magbilang ka 21 weeks or 20, siguro hindi naman 21 months, no? Medyo matagal na yun. Baka 2 years ago pa. Okay, when it comes sa may mga sitwasyon daw na kinakailangan mo magkaroon ng enlightenment or magkaroon ka ng acceptance. May mga bagay na need to accept. May mga sitwasyon na kailangan tapusin. Huwag ka lang maghintay, no? Kailangan mo kasi is to progress. Kailangan mo daw is ilaya yung sarili mo in a situation na very hard or nagiging hardship sa'yo o hirap o andito rin, kailangan mo rin daw na mag-action. No? Explore ka lang na explore. Kumaga, subok lang ng subok. No? Subok na subok. The more experience that you have, the more na magsasuccess ka sa buhay mo. Mag-forward ka sa mga plano mo. Be adventurous ang sinasabi dito. Moving ahead. Huwag ka lang maghintay, no, ng mga situation kasi hindi mo makakamit yung finish line ng buhay mo. Diba? May mga bagay na need to accomplish, may mga bagay na kinakailangan na diba sabi ko dito, naharapin, diba? May mga bagay na kinakailangan na baguhin. And also, it's more on maturity. Kumbaga, matured ka naman din. Kung siguro, mas more pa. Siyempre, lalo na kung madami ka ng naranasan na pagsubok sa buhay, pero ganun ka pa rin, ay naku po, nasa sayo na yun, no? Kasi ikaw naman, sabi naman dito na nasa sayo yung paraan para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Nasa sayo at alam mo naman daw na yun. Kumbaga, maaaring napipigilan ka lang din ng sitwasyon. Na ma-manipulate ka lang o nakokontrol ng sitwasyon. Arigato namaste, God bless.